Nako! Desperado na di umano ngayon si Bongbong Bangag, mga kababayan, ayon po kay Atty. Harry Roque. Desperado na di umano ang kanyang mga plano, ang kanyang mga galawan, laban po sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Ang sabi daw nitong si Bongbong Bangag, mga kababayan, kapag may nangyari daw sa kanya, wag daw hahayaan na pumalit si BP Inday Sara sa kanyang pwesto, kundi ipapayari na lamang di umano ito. Para walang Inday Sarang pumalit sa Palasyo Malacanang, mga kababayan. At higit pa riyan, nabago bigla ang plano nila, mga kababayan. Kung noon, yun di umano ang naging bilin ni Marcos na kapag may nangyari sa kanya, nagkaroon ng impeachment, nagkaroon ng kudeta laban sa kanya, yayariin na lang daw si Inday Sara para walang Inday Sarang pumalit sa Palasyo Malacanang. Iba na ngayon, mga kababayan. Kahit daw walang mangyari kay Bongbong Bangag, ang masamang plano ho nila sa pangalawang Pangulo, ipapayari na talaga, mga kababayan. Kasi nga, dito sa kagustuhan ni Bangag na ayaw niyang sumunod si Inday Sara sa kanyang pwesto. Kita nyo na? Ganyan po kasama ang planong niluluto nila ngayon laban sa ating pangalawang Pangulo. Ayon po ito lahat, mga kababayan, kay Atty. Harry Roque. Eto ho ang video. Panuorin po natin ang mga pasabog po ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, like and share po itong video na ito para aware ang ating mga kasolid DDS sa mga masamang plano ni Ngagba laban sa ating minamahal na pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. Okay, maraming salamat po. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. May banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Di ba, mga kababayan? Bago pa pala nagsalita si BP Inday Sara na kapag may nangyari sa aking masama, kapag nagurgur ako, natandaan niyo po yon sa Zoom, sinabi ni BP Inday Sara, ipagurgur nyo si Marcos, ipagurgur nyo si Lisa, ipagurgur nyo rin si Martin Romualdez. Nauna palang nagsabi niyan si Bangag, mga kababayan, na kapag meron di umanong masamang nangyari sa kanya, ano man ang mangyari, kudeta man, impeachment man, ipapayari si BP Inday Sara. Pero etong bago lang, mga kababayan, bagong niluluto nila laban sa ating pangalawang Pangulo, kahit na walang nangyaring masama kay Ngagba, ay ipapayari pa rin po nila
si BP Inday Sara, mga kababayan. Tanong, kayong mga ka-DDS ko, papayag ho ba kayo na mangyari sa ating pangalawang Pangulo ang masamang pinaplano ng mga adik sa Palasyo Malacanang, mga kababayan? Paki-comment po. Magbabasa ako ng comment ninyo. Pero sigurado ako, katulad ko, hindi ho ninyo hahayaan na mangyari sa ating pangalawang Pangulo yan. Dahil si Inday Sara na lang ang nag-iisa nating alas sa ngayon. Sa ngayon si BP Inday Sara ang natitirang alas nating mga DDS sa ngayon na magiging Pangulo ng Pilipinas at susundan ang mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakaganda na po ng panahon noon no? Napakaganda na po ng ekonomiya ng Administrasyong Duterte. Pagpasok ng Marcos, nagkanda loko-loko na, mga kababayan. Kaya hinahanap natin yung Duterte brand of leadership. Saan? Sa katauhan po ng ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Tapos, pagpaplanuhan nila ng hindi maganda, ng masama, ang ating pangalawang Pangulo ngayon bilang isang simpleng mamamayan sa mundong ito. Nagnanais po tayo na magkaroon ng ambag sa ating bansang Pilipinas na ating minamahal. Ano ang naiisip niyong ambag sa ating bansa? Eto, bigyan ko po kayo ng isang magandang magiging ambag po nating lahat. Mga kababayan, saan man magpunta ang ating pangalawang Pangulo, dahil alam nating napaka-busy nitong ating pangalawang Pangulo dahil nga sa napakasipag at napakagaling niyang trabaho, kung sakasakali po na kayo makadalo sa isang event na maraming tao at dadaluhan po ng ating pangalawang Pangulo, maari po ba na ilayo po ninyo ang inyong mga mata, ang inyong paningin sa kagandahan ng ating pangalawang Pangulo? Tenga lang po ang gagamitin natin para marinig natin yung mga sinasabi niya. Kasi ang mata ho natin, gagamitin natin yan, mga kababayan, para magmasid sa paligid kung sino ang merong mga masamang pinaplano, binabalak laban sa ating pangalawang Pangulo. Isa po yan, isa sa mga napakagandang magiging ambag po natin para sa ating bansa. Para matuloy po sa 2028 ng ating pangalawang Pangulo, hindi na pangalawa, kundi Pangulo na talaga, mga kababayan. At tatamasahin po ulit natin, mga kababayan, ang tinamasa po natin noon na kagandahan, kalinisan, katiwasayan sa panahong Duterte administration, mga kababayan. Yan po, simple lang, ganyan lang kadali, mga kababayan. Likutan lang po natin yung ating mga mata. Tulungan po natin magbantay yung kanyang mga security guard. Bagamat meron siyang mga security, hindi po sapat yan. Iilan lang po yan. Di hamak po na mas marami tayong mga DDS. Ngayon, mga kababayan, wala man tayong mga armas para ilaban sa mga taong napapansin natin na mayroong masamang gawin sa ating pangalawang Pangulo. May mga pulis naman po, mga kababayan. Pwede nyo pong isuplong kaagad sa mga kapulisan para masakote itong gagawa ng kasamaan laban sa ating pangalawang Pangulo na maaaring eto na nga ang pinaplano nila ngayon kay BP Inday Sara.
Ingatan po natin ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Nag-iisa lang ho yan. Yan na po ang alas natin para sa 2028. Tapos ngayon, pinagpaplanuhan pa ng masama. Sana naman, no? Sana naman, tumulong ang ating mga kapulisan sa pagbabantay sa ating pangalawang Pangulo tuwing mayroong malalaking pagtitipon na maaaring daluhan ng ating pangalawang Pangulo. Huwag sana silang maging partisan sa mga politikong magnanakaw, mambubudol, sinungaling, at higit sa lahat, matatawag po natin na mamamatay tao. Ayun yan, kay Atty. Harry Roque, mga kababayan. Di po ba? Ako ba may sabi? Hindi. Si Atty. Harry Roque may sabi. Oh, panibagong plano nila kay BP Inday Sara. Kaya, BP Inday, naku po, mag-iingat po kayo, madam. Mag-iingat po kayo.